celebration ng ating pong Lord's Supper ngayon dahil sa mga bagong miyembro na ating tatanggapin ngayong hapon. Usa natin ang ating mga Bible sa Book of Jonah. Sa aklat ng Jonah, chapter 2. Aklat ng Jonah, chapter 2. Jonah, chapter 2. At babasahin natin ang isang talata lamang. Ito ay nasa verse 9. Ngunit ako'y mag-aalay sa iyo na may tinig ng pasasalamat. Aking tutuparin ang aking ipinanata. Ang pagliligtas ay mula sa Panginoon. As kung basahin sa English, but I will sacrifice unto you with the voice of thanksgiving. I will pay that I have vowed. Salvation is of the Lord. Tayo po ay matalangin. O Panginoon, nawa kayo magpala sa pagkakabasa ng iyong salita at nawa ito, Panginoon, matanggap namin ang bunga at kapangyarihan ng salitang ito sa aming pong mga puso upang matupad, may sa katuparan ang katotohanan ng kaligtasan ay nagmumula lamang sa iyo sapagkat ang kaligtasan ay tanging sa iyo. Kung aming sakot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Alam natin, kadalasan, ang Book of Jonah, ito ay tinuturo sa mga Sunday school na parang kwento lamang. No? Kaya tuloy, sa mga tindahan ng bookstore, panay kwento tungkol sa Bible, hindi na, para sa akin, nagiging kwento na lang ang Bible at hindi na nagiging inspired. Hindi na ito parang nakapagliligtas. Ngunit sa hapong ito, nais-tignan natin na isa sa katotohanan ng kaligtasan ay narito sa aklat ng Jonah. Ang aklat ng Jonah ay alam natin na si Jonah po ay isang disobedient prophet ng ating Panginoon. At dahil dyan, sa kanyang pag-disobey sa Panginoon, ay gumawa ang Panginoon ng isang pangyayari, isang providence, para mismo sa labi niya lalabas ang katotohanan ng salvation is of the Lord. Hanggat hindi po natin nasasambit sa ating labi ng kaligtasan ay sa Diyos lamang, mga kapatid, hindi po tumatama yung ating pananampalataya. Na bagong lahat, tignan muna natin ang konteksto ng Jonah. Si Jonas po ay inutusan ng Diyos na mangaral sa lugar ng Nineveh. Ang Nineveh po, ito ay capital city ng Syria. At number one nila itong kalaban sapagkat pinahirapang luha ang bayang Israel. Dito sila binabalatan, dito sila ikinukulong sa kulungan ng ibon at kanang binabalatan ng kanilang mga talampakan at sinisigaan sa ilalim. At ayon sa tradition, ang ilog dito ay hindi na tubig ang bumabaha, kundi dugo na ng mga Israelita. Kaya hindi mo masisisi si Jonah na talagang galit siya sa bayang Nineveh. Pero sa laking gulat niya, nais ng Panginoon na mag-aral siya roon. For what purpose? To save sinners. Ayaw ni Jonah ng gano'n. Sapagkat ang Diyos ay mahabagin. At sino mang nagsisisi ng kanyang kasalanan, hindi maaaring pikitan ng Diyos, kundi ito'y kanyang palatuanan. Bagamat ang kasalanan, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit sa mga nagsisisi, nagbabago po ang kanilang destinasyon. Sila ay patungo sa kapatawaran. Hindi ang Diyos ang nagbago, kundi ang tao nagbago sa kanilang kalagayan, kung tawagin yan ay repentance. Kaya naman Panginoon ay mayroon din siyang pangako na sino man po ang magsisisi ng kasalanan ay kanya itong palatawarin. Kaya si Jonah, ayaw niya ng ganito. Kaya imbes na pumunta sa Nineveh, nagpunta siya sa Tarsis. Pero alam na natin ang kwento. Ang Panginoon naghanda ng malaking isda na walang sinabi ko ang klaseng isda. Hindi pusit, hindi balyena, o hindi ano. Malaking isda. Yun ang sinabi doon. Malaking isda. At dahil dito, sa providential pangyayari, si Jonah po, dahil gusto niyang sumuway sa Panginoon hanggang siya lumundag sa dagat, at sinalo siya ng isda roon.
At sa loob ng isda, nanatili siya ng 3 days and 3 nights. Ano mang pagsisikap ni Jonah na makalabas sa tiyan ng isda, wala siyang magawa. That pictures sa realidad ng tao. Ng tao, anumang gawin niyang pagsisikap upang siya'y makalaya sa pagkakakulong sa kasalanan, wala talaga siyang magawa. Hanggang until na si Jonah ay tumingala doon sa Diyos at siya'y nag-confess. At ang confession niya ay ganito, "But I will sacrifice unto you with the voice of thanksgiving. I will pay that I have vowed, because salvation is of the Lord." Ang kaligtasan ay sa Panginoon lamang. Wala siyang magawa ron eh. Kailangan niya ang magpakababa sa harapan ng Diyos. Dahil kung hindi, mabibilang po siya sa tiyak na kamatayan. So, dahil sa kanyang panalangin at pagbabago ng isip na tinanggap niya na kaligtasan ay mula lang sa Diyos, anong ginawa? After dawn, sa verse 10, yung isda, niluwa siya sa tabi para makapagpatuloy sa komisyon ng Panginoon, preach the gospel. So sa kasaysayan ito, hindi ito pangkiliti na tanong, no? Pangkiliti lamang na kwento. Kundi ito po ay isang seryosong ibanghelyo na dapat nating maunawaan. No? Hindi ito gawaing pagkusyoso lamang kung paano makasurvive sa tiyan ng isda. Baka sakaling marunong kayo gawin yung paraan para kayo makasurvive. No? Hindi po ang ibig sabihin yan. Picture po ito ng kalagayan ng tao na tayo po'y nasa tiyan ng kasalanan at walang makakaligtas. Ito'y nagtuturo sa atin kung paano maligtas. Now, ito ba'y totoo? Ang Panginoon Hesus ang tanungin natin kung ito ba'y totoo. Buksan natin sa Matthew chapter 12. Simulan natin sa verse 35 ang ating pagbasa hanggang 39. Ganito ang sabi, Matthew 12 verse 35. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabubuting bagay mula sa kanyang mabuting kayamanan. Tingnan ni Jonah. Anong lumabas sa kanyang mga labi? Sa bibig niya, pag-disobey. Pero nung siya po ay makulong sa gitna, sa loob ng tiyan, medyo nagbago yung kanyang buka ng bibig. Kaya sabi, at ang masamang tao ay naglalabas ng masamang bagay mula sa kanyang masamang kayamanan. Subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat. Yan si Jonah. No? Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay pawawalang sala ka, at sa pamamagitan ng iyong salita ay mahahatulan ka. Verse 38, pagkatapos ilan sa mga eskriba at mga Fariseo ang nagwika sa kanya, Guro, ibig naming makakita ng isang tanda mula sa iyo. Kung talagang ikaw ang Panginoon na siyang hahatol sa lahat ng salita. Verse 39, ngunit sumagot siya sa kanila, humahanap ng tanda ang isang masama at mapangarunyang lahi. Ngunit walang tanda na ibibigay sa kanya liban sa tanda ni Propeta Jonas. Kaya po yung aklat ng Jonas, ito po ay ibanghelyo ng kaligtasan. At ang pinakapuso po ng book na ito, salvation is of the Lord. Now, tingnan po natin ang apat na bahagi po sa salitang ito, salvation is of the Lord. Una, ang panimula ng kaligtasan. Ikalawa, ang pagsasagawa ng kaligtasan. Pangatlo, ang paglalapad ng kaligtasan. At pang-apat ay ang pananatili ng kaligtasan. So, all in all, salvation ay sa Panginoon simula sa simula hanggang sa katapusan. At yan ang confession ng mga applicants natin ngayong hapon. Tinanggap nila na hindi pala sa kanilang pagsisikap ang kaligtasan, kundi sa Panginoon lamang sila nagtiwala simula sa simula hanggang katapusan,
ang kaligtasan ay sa Panginoon. Salvation is of the Lord. So unang-una, alamin natin ang kaligtasan ng Panginoon ayon sa kanyang panimula. Salvation is of the Lord in its origination. Ang Diyos po ang may original. Siyang nagsimula, siyang origin. No? Pag sabing origin, pinagmulan ng lahat ng bagay. At ito may kaugnayan sa kaligtasan. Wala pong bahagi ang tao pagdating sa kaligtasan. Lahat ng ito ay simula sa Panginoon. Ipinlano at nilayon ng Panginoon ang kaligtasan sa kanyang mga tao. Pati ang taong maliligtas, alam ng Diyos yan, siya may gawa niyan. Ephesians 1:4. Ano pong pagkakasabi sa Ephesians 1:4 na ipinapatuto rito? Sabi diyan, according as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Now, before the foundation of the world, ipinlano na ng Diyos kung sino po ang maliligtas at paano sila maligtas. Ang kaligtasan po rito ay para sa kabanalan. Hindi po tayo banal na. No? May narinig akong aral dyan na yung pa lamang sa walang simula, walang panimula ng mundo ay banal ka na. No. Hindi po tayo eternal justification. Ang ating pong kabanalan, magsisimula yan kapag tayo po ay naligtas na. Pero ang ating pong kaligtasan, ipinlano ng Diyos at kung sino, at yan ay darating sa ating buhay. Sa makatwid, nasa Diyos lamang ang kaligtasan sa simula. Kaya hindi po tama yung patutuon kanina ni Michael na kinamulatan niya ang magpapasan o magpretensya dahil akala nila sila'y maliligtas. Di ba? Pero ang katotohanan ngayon magsasabi, salvation is of the Lord. Dahil pinili ng Diyos ang kanyang mga tao, ililigtas na ito. Ililigtas pa lang, hindi naligtas na. Marami rin nag-aarguturo niyan. Kung pinili ka, ligtas ka na. Before the foundation. Hindi po. Kaya pinili para sa kaligtasan. Maging banal. Pero hindi pinili, naligtas na. So bago palikhain, ito pong pananaw. Before God created Adam, ano pong ang pinapakita dyan? Naroon na si Kristo, nakatayo na. Bago pa lamang si Adan magkasala, naroon na po ang katubusan at kapatawaran. So wala rin sa tao. Wala sa tao. Kaligtasan ay mas matanda pa sa nilikha. Salvation ay mas matanda pa sa paglikha ng sanlibutan, even sa paglikha ng time and space. Kaya ang kaligtasan ay Diyos ang pinagmumulan sa simula hanggang katapusan. At ang lahat ng pinili ng Panginoon, ang lahat ng kanyang ipinlano, determinado ang Panginoon kung sino ang maliligtas. Na paano natin malaman kung tayo kabilang sa mga naligtas? Malalaman mo yan kapag ikay sumampalataya na. No? Hanggat hindi na sumasampalataya ang isang tao, hanggat hindi siya nagpapasakop, hindi ang pinalaman na siya ay idaragdag sa kanyang mga pinili. Kanina kita-kita natin kung sino yung mga pinili ng Panginoon bago pa lamang likhain ang sanlibutan, sino yung nagpasakop sa kalooban ng Diyos. Paano sila niligtas? Ito po ang sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 13. 2 Timothy chapter 2 verse 13. Ngunit kami ay dapat laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo. Mga kapatid na minamahal ng Panginoon, unang-una, minahal. Pag sabi minahal, chosen, pinili, before the foundation of the world. Sapagkat hinirang kayo ng Diyos bilang unang bunga sa kaligtasan sa pamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu at panampalataya sa katotohanan. Ano pong makita natin doon? Bago pa lamang likhain ng mundo, hinilan ng Panginoon, minahal ng Panginoon. At pagkatapos nung tawagin siya, ay sa pamagitan ng pagsagawa ng banal na Espiritu. Sila ay ginawang bagong nilalang. At dahil dyan, nagkaroon sila ng panampalataya na sapat tanggapin ang ginawa ni Kristo sa katotohanan. Kanya, no? Hinirang, ipinanganak na muli,
nagkaroon ng panampalataya at pagsisisi, kaya naman sumampalataya kay Jesus at nagsisi ng kanyang kasalanan. Kaya ang pagtanggi po sa kaligtasan ito na nasa Diyos lamang ang kaligtasan, ito po ay pagtanggi sa kaligtasan na inalok ng Diyos. Kung mayroon pa kayong ibang paraan para maligtas, mukhaan yun na tinatanggihan mo ang gawang kaligtasan ng Diyos. So yung pong pasimula. Ikalawa, tingnan natin ang kaligtasan ng Panginoon ayon sa kanyang pagsasagawa, hindi sa ating pagsasagawa. So secondly, salvation is of the Lord in its execution. Yung una po, in its origination. Then secondly, in its execution. Hindi lamang nilayo ng Diyos ang kaligtasan, siya nagkaloob ng kasangkapan. Siya nagbigay ng lahat ng kasangkapan upang maligtas ang tao. Hindi sa pagsisikap ng tao, hindi sa kanyang pagluhod, hindi sa kanyang pagpepenitensya, hindi maging sa kanyang pagsisisik pananampalataya. Ang kasangkapan pong gamit ng Diyos ay si Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo, pinapaliwanag sa atin. Hindi natin maunawaan na si Kristo pala ang namatay sa krus upang sa pamamagitan ng kanyang dugo tabunan ng ating kasalanan kung wala po ang Ebanghelyo. Kaya nga habang ipinapangalan ng Ebanghelyo, nauunawaan mong katotohanan, then dumating sa iyong paniniwala, so therefore you believe. Faith coming by hearing, hearing by the word of Christ. Ngayon, yung ipinlano ng Diyos ng pagliligtas before the foundation of the world, isinagawa niya ito at sa kanyang pagsasagawa, mayroon siyang kasangkapang ginamit upang ang tao wala pong bahagi. At ang kasangkapang yun ay ang ating Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him, he shall not perish but have everlasting life. So, yung pong kamatayan ni Kristo, na kung banggitin natin yung dugo ni Kristo, ibig sabihin po ng dugo, kamatayan niya, yun ang panghugas ng ating kasalanan. Ginawa niya yun upang matiyak, upang mapawid, upang maalis ang kasalanan ng mga taong sumasampalataya sa ginawa ni Kristo. Wala pong ibang paraan na paglilinis ng kasalanan. Gaya ng ginagawa ng mga pari na kailangan pumasok ka sa mongha, kailangan magpenitensya ka para mahugasan ang iyong kasalanan. Di ba, Michael? Para mabawasan, wala pong ibang kasangkapan maliban sa kamatayan o dugo ni Jesucristo. Basahin natin Hebrews chapter 2, verse 17. Hebrews chapter 2, verse 17. Kaya kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid. Ibig sabihin, ang Diyos na si Kristo nagpakatao tulad ng tayong kanyang mga kapatid. What a friend we have in Jesus. Sa lahat ng mga bagay, upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Yun po yung kasangkapan ng Diyos. Ang si Kristong Diyos ay nagkatawang tao, namumuhay siya sa kanyang mga kapatid. Bilang tao, naging masunurin siya hanggang sa krus, sa Kalbaryo, sa dahilan upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan, matubos ang kasalanan ng mga taong kanyang kinamatayan. Walang bahagi ang tao. Walang bahagi ang tao sa pagsasagawa. Sa simula pa lamang, Diyos ang nagplano. Determinado niya itong isasagawa. At ang pagsasagawa niya, walang ibang kasangkapan maliban ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. 2 Corinthians chapter 5, verse 21, ano ang sabi? Para sa ating kapakanan, ginawang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya'y tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Lahat tayo makasalanan. Hindi tayo matuwid.
ang karapat-dapat sa atin ng impyerno. Ngunit, dahil kay Kristo, siya yung ginawang kasalanan upang tayo mahubaran ng ating kasalanan. Inako niya lahat ng ito. At ang pinalit sa atin ay ang kanyang perfect obedience, passive and active. That is, His righteousness. Ang ipinalit sa atin upang hindi makita ng Ama ang ating kasalanan, kundi makita kay Jesus. At ang makita sa atin ay ang katwiran ni Jesus. Dahil nga sa krus ng Kalbaryo, sabi ni Jesus Christ, napasan-pasan niya ang kasalanan ng sanlibutan ng kanyang mga tao. My God, why hast thou forsaken me? Kaya hindi talaga matignan ng isang banal na Diyos ang kanyang bugtong na anak na isinumpa na pasan-pasan ang kasalanan ng mga tao kanyang kinamatayan. Kaya, yung puot ng Diyos ang bumagsak kay Kristo, imbis sa iyo, imbis sa atin. Pagsasagawa, walang bahagi ang tao. Sa simula pa lamang, walang bahagi ang tao. Kaya po tayo nagtatawag ng pangangaral na lahat na tayo makinig sa pangangaral upang malaman nilang katotohanan. Dahil hanggat hindi nalalaman ng tao ang katotohanan, ipagyayabang nila ang kanilang mga nagagawang kabutihan. Na para bang silang nagligtas sa kanilang sarili. Ngayon, so ang Diyos nagsasagawa. Siya ang nagsimula, siya ang nagsasagawa. Ngayon naman, tignan natin sa salvation of the Lord in its application sa paglalapat naman ito. Inilapat na ito sa kanyang mga tao. Inilapat na. Bakit po kailangan ilapat? Dahil sabi sa Biblia, Ephesians chapter 2, verse 1, sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 1, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Pagsalangsang po sa English is iniquity and sin. So magkaiba po yung iniquity and sin. Iniquity po, ito yung ating kalapastanganan sa Diyos. Nagmamagaling tayo. Yung kasalanan po, ito po naman yung imputed sin na atin namang tinanggap mula kay Adan. Kay Adan po, itong dahilan kaya tayo naglumalapastangan sa Diyos. Patay tayo dyan. Wala tayong magagawa dyan. Hindi natin kayang linisin ang ating sarili. Maliban na lamang kung ilapat na ngayon ng banal na Espiritu ang ginawang kamatayan ni Kristo sa krus, ilapat sa atin, doon po tayo nagsisimulang magkaroon ng bagong buhay. Kapanganakan muli. So ang Diyos ang gumawa ng aksyon. Inilapat ang kanyang plano, ang kanyang layunin sa bawat makasalanang sumasampalataya kay Kristo. Sa bawat puso na kinamatayan ni Kristo. Kaya nga si Kristo, hindi siya namatay para sa lahat. Kundi si Kristo ay may layuning kamatayan ang lahat ng mga itinalaga ng Diyos sa kaligtasan. Kaya hindi po tayo universal redemption. Ibig sabihin, kundi tayo ay particular. Ibig sabihin, mayroong tiyak na ililigtas ang Diyos. Kaya bawat patak na dugo ni Kristo, hindi masasayang kailanman. Pero kung ang kaligtasan is universal, ang kamatayan ni Kristo para sa lahat, bakit mayroong nasa impyerno? Ibig sabihin, mahina yung kanyang dugo. Hindi po mahina. Makapangyarihan ang dugo ni Kristo para sa lahat ng tao, pero effective lamang doon sa kanyang mga hinirang. Yan po ang pagliligtas. Yan ang paglalapat ng Diyos sa ginawa ni Kristo sa ating buhay. Kaya sa soberanong kapangyarihan ng Diyos, tayo po ay muling ipinapanganak. Yun po yung application na ginagawa ng Banal na Espiritu. Now, paano nangyari? Sabi mo sa Biblia, nakinig ka sa Ebanghelyo, at iyong inuunawa ito, mamaya magugulat ka. Sumasampalataya ka na. Bakit? Katulad kay Lydia, di ba? Si Lydia ay nakinig sa pangangaral ni Pablo, at dahil nakikinig siya, yung banal na Espiritu ang siya nag-apply sa kanyang puso, binuksan, upang lahat ng ipinangaral ni Pablo ay kanyang maunawaan. Bakit niya naunawaan? Sapagkat siya'y binuhay.
ipinanganak siya muli ng banal na Espiritu, na born again siya. At dahil na born again, ano nangyari kay Lydia? Sumampalataya siya. At siya'y naligtas. Pero kung gusto magtanong ni Lydia, totoo ba ako'y naligtas, Pablo? Kung ako'y talagang naligtas, sumama ka sa bahay. No? Sumama ka sa bahay. Alam mo natin, sumama si Pablo para mag-aral. At yun ang dahilan. Now, ang paglalapat ng banal Espiritu, habang ikay nakikinig, tungkulin ng lahat ng tao, whether you are elect or not, tungkulin natin makinig ng gospel, utos ng Diyos yun. Utos ng Diyos yun. Luke chapter 24, and then Mark chapter 16, utos ng Diyos yun. At makikita natin din sa Acts chapter 16 na iniutos ng Diyos na lahat ay magsisi sa pamagitan ng pakikinig dahil mayroong takdang araw para sa katulad. Ngayon, habang nakikinig, ang banal na Espiritu ay kumikilos. Basahin na natin kay Lydia, Acts 16 verse 14. Hindi po basta binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia kung wala pong ginawa si Lydia. Meron tayong responsibilidad na makinig. Ang sabi dyan, and a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, who worshiped God, heard us. Sabi dyan. Pero sa Tagalog, maganda po na una yung nakinig. At nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya'y mula sa lungsod ng Thyatira at isang mga kalakal ng mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Simple lang po ang pagkakalagay dyan, di ba? Now, let us compare this word na ito, scripture na ito, to another scripture para maunawaan natin ano yung pagbubukas. Nakinig lang, binuksan ng Diyos, ibig sabihin siya born again. Now, tingnan natin sa mas malawak na konteksto, Ezekiel chapter 36. Ezekiel chapter 36, ito yung pangyayari kapag ang tao ay nakinig at nagsalita ang Diyos sa kanila. Ang sabi ng Diyos sa bayan ng Israel, dahil sa katigasan ng puso nila, ang sabi sa verse 25, Ezekiel 36:25, na ito po yung lumalarawan ng pagbubukas ng Diyos sa puso ni Lydia. Ano yung actual na nangyari sa time na yon? Ganito ang sabi, ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo, kayo'y magiging malinis sa lahat ng inyong karumihan, at lilinisin ko kayo sa lahat ng inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso, at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong... Saan yun? Excuse me. Wala ako. Yun. Aking alisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa ating mga tuntunin at maging maingat kayo sa pagsunod sa ating mga batas. Anong pinapakita nun? Maging sa paglalapat ng pagbabago ng ating puso, walang bahagi at tao. Na marami po ang nagkakamali ng pag-interpret sa John 3:7. Nang pagkakasabi ron, you must be born again. Hindi kinuha yung naunang statement. Yun lang, you must be born again, na sa tingin mo, ito ay isang utos. Pero, kung ating titignan ng statement sa una, hindi utos, kundi ito ay statement of fact. Na hindi ka makakapasok sa langit, hindi mo makikita ang langit kung hindi ka may papanganak na muli. Statement of fact yun. Na walang maliligtas kung hindi siya ma-born again. You must be born again. Hindi utos. Kaya ang nangyari sa ibang mga Kristiyano, kailangan magsimula ka magbago, no? Mag-born again ka. Ang taong gumagawa ng pag-born again
Pero taliwas ito sa Ezekiel chapter 36. 26 hanggang 27. Dahil ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng bagong puso. Ang Diyos maglalagay sa iyo ng Espiritu. Sabi sa Galatians chapter 4 verse 6, because you are sons, ano sabi? Dahil kayo yung mga anak, ilalagay o ibibigay ng Ama ang Espiritu ng kanyang anak na si Jesus sa inyong mga puso upang kayo makatawag ng Abba, Father. Yeah? May kaugnayan din sa John 1:12. Whoever believes and receive His name, ano sabi nun? Binigyan siya ng authority to become child of God. Gawa ng Diyos. Ang atin talagang responsibilidad, whether you are elect or not, is to listen. Listen to the word preach. Kaso lang maraming tamad, ayaw makinig. Ang sinasabi nila, alam ko niya. Si Pastor pabalik-balik, salvation. Pero hanggat hindi nabubuksan ang puso mo, hindi mo unawaan ang totoong salvation. That salvation is of the Lord from the beginning, pagdating sa pagsasagawa and application. Gawa ng Diyos lahat yan. At yan ang nangyari sa mga taong madaragdag sa atin ngayon. So wala po sa ating magawa. Tingnan niyo lang si Jonah. Nakalabas ba siya ng tiyan? Ay isda? Dahil sa kanyang pagsisikap? Wala. Ang nangyari sa kanya, lumuhod siya at tumingin sa temple, sa kanyang mind. Kasi pangako doon kay Solomon, if my people shall humble themselves, paharap doon sa temple, and, ano sabi? Repent, I will hear from heaven. Yun ang hawak ni Jonah. Na, kailangan sa isip ko, nakaharap ko sa temple. Kung sabihin, siya po'y nag-humble. At dahil doon, niluwa siya ng isda. Kasi napatunayan niya, salvation is of God. Then lastly, yung perseverance, pananatili, sustaining power. Salvation of the Lord in its sustaining power. Even sa ating pong pagpapanatili na tayo mag-iingat sa buhay natin, hindi pa rin sa atin yan. Hindi pa rin. Dahil tayo, hindi po tayo maingat eh. Masyado tayong kung anong ginagawa natin, kung magsalita tayo, makatwiran tayo, no? Akala mo, ang galing-galing na natin, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, siya nagbibigay sa atin ng kakayanan mag-isip. Pagplano, lahat. Nasabi na ni Pablo, by the grace of God, I am who I am. Kaya nga, salvation is of the Lord from the beginning hanggang sa katapusan. We live by grace of God. Wala tayo man pwede magpagmalaki. So sabi, sustaining power. Sa mga kinalugdan ng Diyos na iligtas, naligtas sila sa biyaya, sa soberanong biyaya ng Panginoon. Kaya nga tayo, ang ating doctrine sa salvation is by sovereign grace alone. Soberanong biyaya lamang tayo naligtas. Pag sinabi kong soberano, alam natin, wala tayong bahagi. Marami kong naniniwala, salvation is by grace, but you have to. Kailan dapat may gagawin? Hindi yan grace. Salvation is of the Lord. Kaya nga, ang isang taong naligtas, may katiyakan sa kay Jesus Christ. Ang kanyang katiyakan is eternal. Walang hanggan ang kanyang katiyakan. Kahit na ikaw ay nadapa sa lupang ito, bumagsak ka sa kasalanan, hindi ikaw may hawak ng kaligtasan simula na ikaw maligtas. Sino may hawak? Si Jesus Christ. Maaagaw ba sa kamay ni Kristo yun? Ang sabi ni Jesus Christ sa John 10, 27, 28, 29, no one can snatch them from my hand. Diba? Walang sino mga makakaagaw sa kanyang kamay. E paano kung siya mismo aalis sa kamay? Hindi. No one. Pati sarili mo, hindi mo kaya umalis. Maaari ka magkasala dahil nang binasa natin kanina sa Romans 7 because of that remaining sin, pero hindi nangangahulugan, nagkasala kayo na wala ng kaligtasan mo. Kaya ito rin ang pinangahawakan
ng mga Baptist na iba na once saved, always saved. Pero dapat tignan natin both sides. Once saved, always saved, by the grace of God, siya ang nag-sustain sa atin, power, pero namumuhay tayo sa kabanalan. For without which, no man shall see the Lord. Kung walang kabanalan, hindi totoo yung profession mo ikaw na sumasampalataya. Dahil ang totoong panampalataya, ang Panginoon naglalagay ng bagong puso, naglalagay ng Espiritu, at sila'y magiging masunurin hanggang sa katapusan. Kaya sabi sa Matthew 23, something, sa 13 or 14, ang sabi ron, ang sino mang nanatili hanggang wakas, ay maligtas. Dahil ang isang Kristiyano talagang he will persevere because God preserves him. Ang Diyos ang nagpe-preserve sa kanya. Walang mapapahamak. Basahin natin, John 10:27 to 30. Ang sabi ng Panginoon mismo sa kanyang labi, sinabi niya, John 10:27 hanggang 30. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Pero nakita nyo, kung ikaw ay disobedient ka, sinasabi mong Kristiyano ka, pero disobedient ka, may tao yan, may problema yan. Either hindi ka nag-grow, o di kaya hindi ka naligtas in the first place. Because Jesus says, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. Because what? My Father who gave them to me is greater than all. And no one is able to pluck them out of my Father's hand. Because I and my Father are one. Para bang nasa kamay ka ni Jesus. Para naging kamay ka sa Ama. Kasi nakatakot din yung kamay ng Ama. Sapagkat si Jesus at ang Ama ay isa. Walang makakaagaw, pati sarili mo. Hindi ka pwede lumabas sa kaligtasan kaloob ng Diyos. Paano mo check na ligtas? Sa verse 27, my sheep hear my voice, and I know them. Kilala pa rin mo kung sino kanya. Paano makilala? They follow him. So, pagdating po roon sa pananatili, perseverance of the saints, o di kaya kung tawagin dito ay sustaining power para tayo makatayo at makapanatili, it is not us, hindi sa atin. Ito ay grace of God. Dahil kung mawawala ang kaligtasan, masasabi natin ang kaligtasan pala ay nababatay sa gawa. Kung mawawala. Hindi ito kailanman biyaya. Kundi. So, para lang sa lahat mga Kristiyano, ngayong hapon, para po sa kanilang covenant, para lang, para kung tayo magmalaki sa ating buhay. Ang kaligtasan ay wala sa ating magawa. We are saved by grace through faith, and that is not of ourselves, so that no one will boast. Walang sino mang maaaring magmalaki na ako'y naligtas, na ganito, na ganito. Para lang mga kapatid to keep us humble. Kasi totoong naligtas, mapagpakumbaba, hindi mayabang. Kaya minsan ayaw natin gawin talaga yung testimony time. Kasi merong hindi ligtas, ang yabang, ako! Simula mo 19, ganito, maligtas ako. Mahirap yan hindi pinagmamalaki yan kundi yung pa ay nagpapababa sa iyo na ikaw ay isang Kristiyano. Nagpapababa ng isang Kristiyano. Kaya natin sabihin ang 1 Corinthians 15:10. Ang sabi nga rito sa 1 Corinthians 15:10, subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat
Bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sa akin. Hindi mo sabi ni Pablo, pinakadakilang, masabi itong dakilang apostol, pero sabi niya, hindi dahil sa ako. Sabi niya, but by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Wow. Yan po ang ugali ng isang Kristyano. Hindi po magpagmalaki sa kanyang katayuan. So, panawagan natin sa lahat. Sa mga wala pa pong tamang relasyon. Alam mo kung bakit hindi pa maaaring tumatama ang relasyon sa Panginoon? Sapagkat mayroon pa kayong reservation. Maaaring sinasabi nyo, may nagawa na ako nito, nakatulong na ako, nakapagpatayo na ako ng simbahan. Hindi, wala pong ambang yan. Hanggat mayroon tayong reservation sa ating sarili, hindi natin pwedeng isuko ito. Hindi natin pwedeng ito. Ang nagkukumit lamang ay wala na pong magawa. Wala na magawa. Kung ang sarili mo ay tulad ng isang taong nahulog sa tulay, na hindi marunong lumangoy, ano gagawin doon sa taong nun? Kailangan ng tulay, malalim ng tubig, barko ang dumadaan, hindi ka marunong lumangoy. Anong sikap mo? Timpasok ka dyan, lukso-lukso ka dyan, hindi ka marunong. Diba? Maliban lang kung mayroong lulundag sa'yo doon, at akayin ka, pero kailangan yung himatyod ka na. Kailangan yung naghihingalaw ka na para ikaw ay masave ng taong magsisave sa'yo. Bakit? Kasi kung malakas ka pa, maaaring lulurin mo yung sasagip sa'yo, di ba? Yan ang instinct ng tao. Ako nangyari na sa akin yan. Kaya yung tumulong sa akin, nilumupo siya. Kasi gusto ko makahinga. Kapatid ko, Brother Fede, tinulak yun sa dagat sa may Dio Boulevard, sa may San Juan de Dios. Ako, kapatid ko, di ba ako naman yan? Niluntag ko rin siya. Ay, ako iduot na lang ako. Buti na lamang, kahit na maraming tahong, kasugat-sugat ako, gumapang ako para daw makahinga. Pag hinga niya, hingat na po. Dalawa kaming naligtas. Ang bigat lang, kinabukasan, bumalik ulit. Nakita mo, nagda-dive na ron. Ayaw mo yun? Naramdaman niya yung hira. So, ano gagawin? Kailangan naghihinga mo siya. Para sabihin ng mga tao, ba, sila po rin nagligtas na yun. Kung kailan hinang-hinga na yung tao sa kanyang niligtas. Bakit? Bakit sa buhay? Ganun ang kalagayan natin hanggat hindi tayo naghingalo sa ating kalagayan. Hanggat tayo may pinaglalaki pa ang lakas. Hindi mo kanasan ng kaligtas. Kasi magdidepende ka pa sa sarili. So, ito yung hamon sa atin. Kung kayo wala pang tamang relasyon, problema yun. Sapagkat meron ka pang pinagmamahal. Ang sinasagip ng Panginoon, yung mga taong wala ng pagkawa sa buhay niya. Maliban na tumingala tulad ni John, sabi niya, salvation. So, tayo na lang. Upo kami.